Magandang hapon po, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Sa hapon na ito, mga ginigiliw, ay ibabahagi ko po ang tatlong klase ng mapilit na panalangin, mga kapatid. Tatlong klase ng mapilit na panalangin, mga ginigiliw. No? Ito po ay matatagpuan sa Luke 11, no? Na 11 hanggang 1, versikulo 1 hanggang 13, no? Dito, no, sa tagpong ito, mga ginikiliw, ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay nakikiusap po sila sa ating Panginoong Hesukristo, na turuan po sila kung paano manalangin, mga ginigiliw. At nagbigay po ng Panginoong Hesukristo ng isang halimbawa ng panalangin, yung Ama namin na panalangin, Our Father in Heaven, mga ginigiliw na panalangin. At ito ang kanyang itinuro sa kanyang mga alagad, mga ginigiliw. At nagbigay siya, no, ng isang halimbawa ng pagkatapos niyang sinambit ang panalangin na ito, mga ginigiliw. Yung Ama namin, sabi niya dito, sambahin nawang yung pangalan, dumating nawang yung kaharian, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kaming hayang matukso. Sabi po ng panalangin na ito na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, mga ginigiliw. At pagkatapos niya pong ibinigay ang isang halimbawa ng panalangin sa kanyang mga alagad, nagbigay siya ng isang halimbawa, isang tagpo, mga ginigiliw, isang istorya na kung saan, no, na sinabi niya dito sa 5, na ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Sabi niya dito, kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Sabi niya po, huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, sabi niya po, mga ginigiliw, kundi babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Dahil sa pagpupumilit, mga ginigiliw. So, nagbigay siya. Ito yung halimbawa na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila, na hindi man siya bangon dahil sila ay magkaibigan, mga ginigiliw, pero babangon siya dahil sa pagpupumilit ng kanyang kaibigan para ibigay ang kanyang hinihiling na pagkain, mga ginigiliw. Kaya't sabi ng Panginoong Hesukristo, kaya't sinabi niya, no, nagbigay siya ng 3 klase ng mapilit na panalangin, no? Sabi niya dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, sabi niya, humingi. Yun ang unang mapilit na panalangin. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. At pangalawa, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. At yung pangatlo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sabi po ng Panginoon, mga ginigiliw. Mga ginigiliw, ang 3 klase ng panalangin na ito, ask, seek, and knock, mga ginigiliw. Alam nyo, marami pong nagbabahagi ng salita ng Panginoon na they misuse and abuse. Nami-misuse and abuse po nila ang salitang ito ng Panginoon, mga ginigiliw. No?
binibigyan po nila ito ng konteksto na ito daw ay blessing, no? Ito daw ay blessing ng ating Panginoon, mga ginigiliw, na pag tayo daw ay hihingi, tayo ay kakatok, mga ginigiliw, tayo daw ay bibigyan ng Panginoon. Alam nyo, ang tatlong konteksto na ito, mga ginigiliw, humingi, humanap at kumatok, ang tatlong panalangin na ito, mga ginigiliw, ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, na tayo ay hihingi sa Kanya, tayo ay kakatok sa Kanya, di ba? Tayo ay hahanap sa Kanya, mga ginigiliw. Kaya nga po, marami ang sumusunod sa ating Panginoong Hesus, mga ginigiliw, hindi dahil sumusunod sila sa Kanyang pagka-Diyos, mga ginigiliw, kundi sumusunod sila dahil gusto nila ang pagpapala at blessing. Alam nyo, yung mga pagpapala na yan, nagbibigay po ang Panginoon, pero that is not the meaning of this. Hindi po ito ang totoong kahulugan ng salitang ito ng Panginoon, mga ginigiliw. No? Alam nyo, yung mga physical at material blessing, mga ginigiliw, yan po, mga ginigiliw, yan ay second priority lamang. Bonus lang yan ang ibibigay ng Panginoon. Temporal lang kasi ang mga ito. Ang hahanapin natin, na sinasabi niya sa Matthew 6:33, mga ginigiliw, no? Seek first the kingdom of God. Sabi niya, hanapin daw natin ang kaharian ng Diyos. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And His righteousness, yung Kanyang pagka-Diyos. Diba? Yung mamuhay tayo ng katulad ng ating Panginoong Hesukristo, na ang ating Panginoong Hesukristo, nasa Kanya ang pagka-Diyos ng Diyos, the attributes of His Father, nasa Kanyang katangian ng Kanyang Ama. Yun ang sinasabi ng Panginoon, na mamuhay tayo na may katuwiran, and everything will be added unto you. So yung mga material blessing, physical blessing na nami-misinterpret ng mga kapatiran po natin dito, mga kapatid, those are just unmerited favor lang yan. Ang Panginoon, unmerited favor lang, mga ginigiliw. Kasi lahat naman nananalangin. Diba? Yung manginginom ng alak, nagsusugal, yung mga babaero, bandidong tao, nananalangin din ang mga yan. Kilala rin nila ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Yung demonyo nga, marami siyang alam sa salita ng Panginoon eh. Marami siyang alam na salita sa Panginoon. Kaya lang, hindi siya sumusunod. Hindi sumusunod ang demonyo. Marami siyang alam. Mas marami pa siyang alam sa atin kasi naging kasama niya ang Panginoong Hesukristo eh. Kaya lang, ayaw niyang sumunod. Yun ang isang dahilan, mga ginigiliw. Kaya dito, nami-misuse and abuse po natin ang mga salitang ito, mga ginigiliw. Kung ganun na lang lahat, yung ask, seek, and knock tayo sa ating Panginoong Hesukristo, ibibigay na lang niya lahat yung hinihingi natin. Yung hinihingi natin, gusto lang pala nating magyabang, di ba? Gusto nating ipakita na gusto natin ng sasakyan para magyabang tayo. Hindi, humihingi tayo sana for the glory of God, na gagamitin natin ito for His kingdom, na may purpose yung paggagamitan natin. Kaya hindi ibibigay ng Panginoon dahil mali yung motibo natin kung minsan, mga ginigiliw. No? Kaya sabi niya dito, mga kapatid, babasahin natin dito, makikita natin na hindi material at physical blessing ang sinasabi dito ng Panginoon. Ipagpatuloy natin. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Sabi niya. Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay kaloob sa iyong mga anak, sabi niya po, mga ginigiliw. Lalo na ang inyong ama na nasa langit, na magbibigay na, sabi niya dito, hindi niya sinabi na physical blessing, material blessing, hindi niya sinabi na kayamanan.
ang sinabi niya dito na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya, mga ginigiliw. Yun po ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung Kanyang Espiritu. Kung tayo po hahanapin natin siya at matatagpuan natin siya, masusumpungan natin siya, kakatok tayo sa puso ng ating Panginoon at bubuksan niya ang pintuan, ang kanyang pintuan at papasukin niya tayo sa kanyang kaharian at makikikain tayo, sasamahan niya tayo sa kanyang pagkain, mga ginigiliw. Hahanapin natin siya at masusumpungan natin siya, mga ginigiliw. Yun po ang gustong ipahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa oras na ito. Yung tatlong klaseng panalangin na mapilit, mga ginigiliw, upang mamupo natin ang puso ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. I hope you are being inspired sa mga salita ng Panginoon, mga ginigiliw. No, salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng gawain na ito ng Panginoon. No, i-follow nyo po yung page ko, Police na Pastor. Yours truly po, mga ginigiliw, Pastor Richard Alonso po ng United Community Kingdom of God Church Philippines. God bless everyone. God bless po.